Hello, welcome to Donor's Tax. By this time, natapos mo na dapat yung estate tax. And bago tayo magpatuloy, balikan nga muna natin ulit kung ano yung estate tax. Yung estate tax ay yung buwis na ipinapataw sa karapatan, right, ng isang taong namatay, dissident, na ipasa ang kanyang mga ari-arian, kanyang estate, sa kanyang mga tigapagmana, the heirs. Kaya natin binalikan yun kasi magkamuka yung konsepto ng estate tax sa donor's tax. Dito naman sa donor's tax, magdodwell tayo doon sa pagpapasa ng ari-arian ng property sa ibang tao, hindi dahil namatay yung isang tao, kundi dahil sa kanyang kabaitan, generosity, kaya siya nagbigay ng ari-arian sa ibang tao. Throughout our discussions dito sa donor's tax, i-discuss muna natin yung konsepto ng donation. Okay? Tapos saka tayo pupunta sa kung ano ba talaga yung donor's tax and sa mga sample problems para dito. And then lastly, pupunta tayo doon sa mga administrative provisions and kung ano yung mga changes from pre-train law to train law na donor's tax. Ano nga ba muna ang ibig sabihin ng donation or donasyon sa Tagalog? It is an act of liberality whereby a person disposes gratuitously of a thing or a right in favor of another who accepts it. Ayan. Feeling ko hindi natin masyadong naintindihan kasi English. Kaya Tagalogin natin. Ang donasyon daw ay isang act of liberality ng isang tao, okay? Isang act, isang paggawa na ginawa ng isang tao para i-dispose, okay? I-dispose o ibigay gratuitously, okay? Nang walang kapalit ang isang bagay o karapatan na kanyang pagmamay-ari sa isang tao na tinanggap ito. Again, ito ay isang act, okay? Na ginawa ng isang tao upang ibigay ang isang bagay o karapatan na meron siya sa isang tao nang walang kapalit. At ang konsepto naman ng donor's tax ay yung pagpapataw ng buwis doon sa karapatan na pagbibigay o na pagdodonate. Kaya ang ibig sabihin ng donor's tax is the tax on the privilege to transmit property between two or more persons who are living at the time of the donation. Tax shall apply whether the transfer is in trust or otherwise, whether gift is direct or indirect. O wag mo nang masyadong malito. Okay, basta ang tatandaan mo ay ito, tax on the privilege. Okay? Tinaksan yung karapatan ng isang tao na i-dispose yung kanyang property gratuitously. O diba kamukha nung sa estate tax? Dahil sa estate tax, buwis doon sa karapatan din ng isang tao na i-transfer yung property niya kapag namatay na siya. Pero dito naman sa donor's tax, buwis doon sa karapatan ng isang tao para i-transfer yung property niya habang buhay pa siya. Sir, grabe naman sir. Pati ba naman pagdodonate, meron pang buwis? Lahat na lang nilagyan ng tax. Oo, nilagyan pa rin ng buwis yung pagbibigay mo o yung kawang gawa mo sa ibang tao. Ganun talaga. Pero syempre, hindi lang naman yun oppression sa mga tao. May dahilan or may purpose kung bakit meron talagang donor's tax. At iisa-isahin natin yung mga yun. Una, to raise revenue in order to support the government by funding the cost of its operations. Okay? So, anong ibig sabihin yan, sir? Raise revenue na naman. Ito yung iisipin mo. Okay? Sabi ko sa'yo, kamukha lang na sa estate tax eh. Pag ang isang property lumipat sa ibang tao, ipinasa yung property na yon, whether donation or whether inheritance, syempre ipoproseso yun. May bayad yung pagre-register nun, lalo na pag mga real properties, diba? And government yung nagsaservice nung proseso na yon. So, in a way, yung pagbabayad natin ng buwis, itong donor's tax, ay yun yung pagsuporta natin sa government who in turn processes the legality of ownership ng mga properties na yan.
Sir, meron ng mga fees pag nag-aasikaso nung ganun Hindi ba sapat yun? Syempre, bukod yung fees na yun. Magkaiba yung fees na yun at dun sa buwis. And in general, yung donor's tax kasi, yung mga buwis kasi, it supports the entire government, hindi lang naman yung specific process na yun. Second, to complement the estate tax by preventing the tax-free depletion of the donor's estate during his lifetime. Naalala mo, estate tax, may tax yung karapatan ng tao pag pinasa niya ng property pag namatay na siya. At dahil bright kang tao, naisip mo na instead, nahintayin ng isang tao na mamatay siya bago niya ipasa yung property niya. Ipasa niya na lang sa ibang tao, sa tagapagmana niya bago siya mamatay para walang tax. Pero bago mo man naisip yun, naunahan ka na ng government. Kasi yun yung ibig sabihin nitong pangalawang bullet. Para daw hindi malusutan na pag naipasa yung property as tax-free kapag before death yun ipinasa, meron donor's tax. So, nagko-complement in this second bullet, no, yung estate tax and donor's tax kasi walang lusot yung pagpasa ng property before or after death man, in contemplation of death man o hindi, meron pa rin buwis na ipinapataw doon sa pagpapasa ng property. And yung third, complementarity nitong second bullet is, yun nga, to prevent avoidance of estate tax. So, wala talagang lusot. Puntahan natin yung mga elements of donation. Siyempre, dapat may mga elemento doon sa donation, sa act ng donation para ito matawag na isang donation. Una ay yung donor. Yung donor siya yung nagbigay. Ganun lang kasimple. Siya yung nagbigay. Yung donee, siya yung tumanggap. Siya yung tumanggap ng donasyon. And syempre, pangatlo, yung gift, yung regalo. Yung ito, yung bagay na subject for donation. Requisites of a valid donation. Bago daw maging valid ang isang donation, dapat itong limang ito ay present. Para ma-consider as nangyari talaga ang isang donasyon. Una, donative intent of the donor. Sabi nga natin kanina dun sa definition ng donation, it is an act of liberality. Ibig sabihin malaya, freely, bukal sa loob. Walang pag-aambot na ibinigay noong donor yung property. Ibig sabihin, intention niya talaga na ibigay sa ibang tao yung property na yun. Donative intent of the donor. Pangalawa, capacity or authority of donor. Sir, ano ibig sabihin yan? Balikan natin yung definition natin ng donation kanina, di ba? Yung property daw ay kanyang pagmamay-ari. Yung property or right ay pagmamay-ari nung nagbigay. Ibig sabihin, dapat yung property na ibibigay, ng donor sa kanya. Siyempre, hindi ka naman pwedeng magbigay ng property na hindi sa'yo. Pangatlo, delivery of property. Siyempre, yung property na yun, kapag ibibigay mo, idodonate mo, dapat makakarating doon sa pagbibigyan mo. Dapat ma-deliver yung property. Hindi pwedeng puro salita lang. And following the delivery is the acceptance. Siyempre, kailangan pag-donate ka, tatanggapin ng pinagbigyan mo. Kasi otherwise, kapag hindi naman tinanggap ng pinagbigyan mo, hindi valid yung donation kasi rejected yung donation mo. It does not constitute a donation kapag na-reject. And lastly, it must be in prescribed form. Idadwell natin yan. Basta dito, ibig sabihin yan, kailangan in prescribed form. Hindi lang oral ang donations. Hindi lahat oral. May mga kasulatan yan or may mga requisites yan for it to be valid as to its documentation. So, sino ba muna ang pwede na maging donor or donee? Sino yung pwedeng magbigay? At sino yung pwedeng tumanggap? First bullet, all persons who may contract or dispose their property may make
a donation or be a donor. Okay. Yun daw mga taong pwedeng pumasok sa isang kontrata. Okay? Kung naalala mo sa oblikon mo, di ba? Merong mga valid, voidable, and void contracts, di ba? May mga tao doon na hindi sila technically allowed to enter in a contract, and kung pumasok man sila, hindi yun valid. Okay? So, dapat yung tao na magdodonate ay allowed to enter in a contract. Or, allowed silang i-dispose yung property na yon. Again, allowed silang i-dispose yung property na yon. Act of liberality. While kung sino naman daw yung pwedeng maging donee or tumanggap ng mga donasyon, lahat daw ng tao basta hindi disqualified ng batas. Okay, lahat ng tao basta hindi disqualified ng batas. So, magbigay tayo ng konting example doon. Sino ba yung pwedeng maging donor and pwedeng maging donee? Okay? Minors and other incapacitated who cannot enter into a contract can be donees, but their acceptance must be done through their representatives, guardians, or parents. So, sabi nga natin, di ba? Yung minors, okay, pagka pumasok sila sa contract, magiging voidable contract yon. So, technically, it is not entirely valid. It is voidable. Okay? So, in this case, pwede pa rin naman silang maging donee. Kahit na pag pumasok sila sa isang contract, hindi yun entirely valid. It's just, yung acceptance nun, okay, as a minor, ay dapat gagawin ng kanilang representatives, ng guardians nila or ng kanilang parents. So, technically, pwede na makareceive yung minors kahit na hindi sila pwedeng validly to enter in a contract. Okay. Second bullet naman, yung donations daw to unborn children, yung mga bata na hindi pa pinapanganak, kahit nasa sinapupunan pa rin ng isang nanay. Okay, pwede pa rin silang makatanggap ng donasyon. Pwede pa rin silang maging donee. Pero, like dito sa first bullet natin, sa minors, okay, ire-represent sila. Okay? Noong kanilang guardian or ng parents, and syempre, basically, okay? And obviously, dapat it is represented by the mother. Siya yung nagdadalang tao. So, in this case, technically, hindi sila pwedeng pumasok validly sa isang contract, pero pwede pa rin silang maging donees. And hindi naman sila disqualified by law dahil yun lang yung criteria to not be able to qualify as a donee kapag ka hindi ka disqualified. Balikan naman natin yung prescribed forms of donation. Sabi nga natin, merong prescribed form ang mga donation in order for it to be valid. So, may tatlong kategory yun. Simulan natin sa personal properties. Yung personal properties daw, may dalawang classification. Those 5,000 pesos or less or greater than 5,000 pesos yung halaga. Doon sa mga personal properties na 5,000 or less, okay, oral yan. Okay? Orally lang yung pagtanggap. Hindi kailangan ng kasulatan. Pati yung pagbibigay, hindi kailangan ng kasulatan. And the opposite is true pagdating do sa mga personal properties which is greater than 5,000 pesos. Dapat ito ay written. Okay? In order for it to be valid. And with regards naman dito sa mga real property, okay? Lagi mong tatandaan na this should always be written. Okay, in order for it to be valid. And aside from being written, yung mga personal properties, ito dapat ay nasa isang public instrument din. Public instrument. So, dapat notarized yung sa mga real properties. Before we move on forward doon sa mismong computations, okay, and other considerations ng donor's tax, puntahan muna natin yung ibang legal considerations para dito. Okay? And simulan natin dito. Let me read it for you. The donor's tax shall not apply unless and until there is a completed gift. The transfer of property by gift is perfected from the moment the donor knows of the acceptance by the donee. It is completed by the delivery, either actually or constructively, of the donated property to the donee. Thus,
the law in force at the time of the perfection/completion of the donation shall govern the imposition of the donor's tax. Sir, ang haba-haba na naman. Paki-explain nga po, sir. Okay? Ang ibig sabihin lang nitong konsepto na ito, hindi daw magkakaroon ng donor's tax kung walang valid donation. Balikan natin yung 5 requisites of valid donation. Kapag hindi daw present yun, walang valid donation. Pero with regards naman doon sa point in time na mag-i-impose ka na ng donor's tax, ito, yung tatandaan mo. Okay? At ito, sir, ano ibig sabihin yan? Okay? Ang ibig sabihin yan, ang sabi dyan, yung donation daw ay perfected kapag nalaman na nung donor yung pagtanggap ng doni sa property na ibinigay. Okay? Yung perfection yun, ha? Tapos, yung completion daw, ang donation daw ay nagiging complete by the time the delivery is made, either actually or constructively. Okay? So, either actually, usually sa personal property, di ba, literal na ibinibigay. Kapag constructively naman, okay, example, real property, yung mga titulo. Okay, so anyway, nagiging complete daw ang donation by the time na na-deliver na. Okay? So, yung time na na-perfect or complete na yung donation, okay, dun lang yung time na nagtitrigger doon sa pagko-compute ng donor's tax. And ang ibig sabihin nun, kung ano daw yung law in force at the time noong perfection or completion, okay, yung law in force with respect to donation's completion or perfection, yun yung magpe-prevail. Again, yung donor's tax daw ay mag-a-apply lang kapag meron ng completed donation. Okay? Completed donation. And with regards sa completion ng isang donation, nako-complete ito by the time na na-deliver na sa donee yung property. And na-perfect naman kapag nalaman na ng donor yung pag-accept ng donee. And doon sa time ng perfection or completion, doon pa lang natatrigger yung pagko-compute o pagkakaroon ng donor's tax. Second consideration. In order that the donation of an immovable may be valid, it must be made in a public document specifying therein the property donated. The acceptance may be made in the same deed of donation or in a separate public document, but it shall not take effect unless it is done during the lifetime of the donor. If the acceptance is made in a separate instrument, the donor shall be notified thereof in an authentic form, and this step shall be noted in both instruments. Sir, ano na namang ibig sabihin yan? Okay? Ito, ina-elaborate lang dito yung prescribed form, especially doon sa mga immovables or real properties. Again, sabi nga, in order for it to be valid, ha? 'Di ba dapat written and it must be made in a public document. Okay? Tapos, yung pag-accept daw ng donee, doon sa property na yon ay pwedeng doon sa same document na deed of donation or in a separate public document. And if doon daw inaccept sa separate public document, okay, dapat ma-notify yung donor. Okay, dapat ma-notify yung donor doon sa pag-accept na yun sa separate instrument. And dapat noted in both instruments. Okay? Pero ito yung noteworthy dito. Okay? Noteworthy. Palitan natin ng kulay. It shall not take effect unless it is done during the lifetime of the donor. So, sir, ano ibig sabihin yan? Okay? Kasi nga, ang donation, dapat nag-o-occur yan during the lifetime. Okay? Lifetime yan. Kaya dapat, sabi nga natin, nakukomplete lang ang isang donation kapag ka na-deliver na. Okay? Na-deliver na yung property and na-perfect kapag
nalaman na ng donor yung acceptance ng donee. So, hindi mape-perfect ang isang donation kapag patay na yung donor bago pa niya malaman, di ba? Yung pag-accept ng donee. So, dapat during the lifetime yung pag-accept ng mga donations. Another one, a gift that is incomplete because of reserved powers becomes complete when either 1. The donor renounces the power, or 2. His right to exercise the reserved power ceases because of the happening of some event or contingency or the fulfillment of some condition other than because of the donor's death. Sir, ano ibig sabihin yan? Okay? Ang example na ito, ang consideration dito, kapag daw ang isang tao nagbigay with reservations. Sir, ano ibig sabihin yan? Okay? Halimbawa, okay, binigyan ka ng tatay mo ng isang sasakyan. Okay? Tapos yung sabi niya, hindi pa mapapasa'yo yan hanggat hindi ka nakakatapos ng college. Ibig sabihin nun, may reservations, may mga conditions. And the fact na ibinigay na yon, property na yon, at that time, hindi pa yon complete donation. Okay, kasi may reservations pa, may reserved powers pa. And magiging complete lang daw yun una kapag ka nirenounce na yung power na yon. So, pwedeng bawiin. Doon sa example natin, ng tatay, yung kanyang condition. Na sige na, wag na nga. Sa'yo na talaga yan. So, nirenounce niya without even completing the condition na pag-graduate. Or, kapag ka hindi niya naman nirenounce ng ganon, mako-complete lang siya pag na-fulfill na yung condition na in-impose. So, pag graduate ka na, sa inyo yung sasakyan. Doon lang na-fulfill or na-complete yung buong donation. Pero, please take note, ito ulit other than because of the donor's death. Halimbawa, okay, ganun yung condition. Pero wag naman sana namatay yung tatay before the completion of the condition. Meron pa bang donation? Wala. Okay? Kasi ang donation dapat nga during the lifetime of the donor. Okay? So, kapag nangyari yon, hindi yon complete donation. Sir, ano na mangyayari doon? Nandun na sa anak yung property. Hindi mo pa bibigay. O papasok na yung estate tax doon. Considerations na sa estate tax yan. The fourth one, where property other than a real property that has been subjected to the final capital gains tax. Sir, nakita ko na naman yan, sir. Is transferred for less than an adequate and full consideration in money or money's worth than the amount by which the fair market value of the property at the time of the execution nakakahingal of the contract to sell or execution of the deed of sale which is not preceded by a contract to sell exceeded the value of the agreed or actual consideration or selling price shall be deemed a gift and shall be included in computing the amount of gifts made during the calendar year. Sir, ano ba naman yan, sir? Isang paragraph yan, pero parang isang sentence lang yung nangyari. Sir, ano bang ibig sabihin niyang binasa mo? Kasi nung binabasa mo, hindi na naman ako naikinig eh. Okay, so balikan muna natin kung ano ba ibig sabihin muna nitong other than. Okay. So, sa CGT, kung naalala mo, sana naaalala mo pa, 'di ba? It is a tax on capital assets. Okay? So, ano ibig sabihin ng capital assets? Yung capital assets ay kabaliktaran ng ordinary assets. Yung ordinary assets, yun yung mga properties, okay? Mga properties na binebenta in the ordinary course of business. Binebenta yung ginagamit in the ordinary course of business. Kapag hindi yun pasok as an ordinary asset, capital asset yun. Yung ordinary asset ay subject to the usual income tax. Okay? Pero ang capital asset ay subject sa FT, final tax. Okay? Final tax. So, ito, tandaan mo ito yung exception dito sa consideration na ito. Lahat daw ng property, okay, except yung mga kasama dito, okay, na ibinigay less than an adequate and full consideration in money or money's worth, okay,
ay subject sa donor's tax. Sir, ano ibig sabihin yan? Ito ang isipin mo. Okay? Ito yung fair market value ng property. Okay? Fair market value ng property. Tapos, ito yung selling price lang. Selling price. Tapos ito yung cost. Okay? Ito yung cost. Itong amounts na ito, halimbawa yung property, no? Binenta mo dito sa point na ito. Subject ito sa income tax. Pero since ito yung fair market value niya, ito yung selling price, mas malaki yung fair market value kaysa selling price. Binenta mo ng palugi, subject to donor's tax na yan. Ito lang yung ibig sabihin yan. Okay? So, kapag daw yung mga properties other than sinubject sa CGT ay tinransfer na yung fair market value is greater than doon sa selling price, yung difference na yon is subject to donor's tax. Naalala mo kamukha noong doon sa sa estate tax, yung property transfers with insufficient consideration. Ganon din yun dito. Basta yung excess ng fair market value over doon sa selling price is deemed a donation na. Parang ibinigay mo na ng palugi. Okay? So, yun yung ibig sabihin nun. Sir, bakit hindi kasama sir yung capital asset, sir? Bakit ganon? Ang ibig sabihin lang kasi nun, kapag isinama mo pa rin tong capital assets, mado-double tax na yan. Kasi final tax na nga itong CGT, di ba? Kaya hindi na siya kasama dito. Kasi double taxation na yun. And another take note noteworthy information dito. Itong salitang to. Oops, gawin natin green. Calendar year. Lagi mong tatandaan na pagka-compute ng donor's tax calendar year, ha? Always remember that. Sir, natapos din sa wakas yung mga considerations. Punta na tayo dito sa classification. Okay. Una, ang donor's tax daw ay transfer tax. Okay, dahil ito ay buwis doon sa karapatan na pagpasa ng ari-arian ng isang tao. Okay. Pangalawa, exercise. Again, exercise of a right. Buwis doon sa karapatan. Okay. Direct tax. Pangatlo. Ibig sabihin yan, hindi mo pwedeng ipasa. Halimbawa, ikaw nag-donate ka. Sasabihin mo doon sa pinag-donatean mo, ikaw na magbayad ng donor's tax niya na. Bawal yon. Direct tax. Dapat kung sino yung nagbigay, sino yung donor, siya yung magbabayad ng buwis. Pang-apat, national tax. Imposed by the national government under the NIRC. And lastly, personal tax. Okay? Personal tax, burden on donor. Siyempre dito sa donor's tax, may classifications pa rin tayo ng donor. Okay? Kamukha lang rin nung sa estate tax, una, resident or citizen. Okay? Resident citizen, resident alien, non-resident citizen. Basta resident or citizen. And pangalawa, yung mga not resident, not citizen of the Philippines. Non-resident aliens. And types of donations. Okay? Meron tayong real properties, meron tayong tangible personal and intangible personal properties. Sir, parang I know where this is going Meron na naman tayong nakitang intangible personal. Tapos kanina sabi mo sa types of donors, meron na namang NRA. So feeling ko alam ko na yung kasunod niya. And tama ka. Diba? Andito na naman ito. Yung reciprocity clause. Okay? Again, yung ibig sabihin ng reciprocity clause, okay, ay yung ibinibigay na benefit ng ibang bansa sa mga citizen and resident ng Pilipinas doon sa transactions sa bansang yon. Kung ano yung binibigay nilang benefit doon, tutumbasan natin yon. Okay? Kung wala namang benefit na binibigay doon, wala rin tayong benefit na ibibigay dito. So, i-table na natin. Okay? Para mas magkaroon ng linaw yung considerations sa mga donations per donor and sa classification ng properties. Okay? Again, meron nga po tayong tatlong klase ng donor: citizen or resident, NRA without reciprocity, and NRA with reciprocity. Ipinasok na natin ito. Okay? Again, meron tayong properties sa Philippines and abroad.
Philippines abroad with respect to kung real man yan, tangible personal or intangible personal property. First, sa citizen or resident, okay? So, taxable daw yung mga donations worldwide. Okay, worldwide. Na kahit anong property man yan, real, tangible, or intangible personal, taxable. Okay? Taxable donations yan. In the Philippines and in abroad. With regards naman sa NRA without reciprocity, ibig sabihin yan, walang kasunduan, walang benefit na natatanggap yung mga citizen and resident ng Pilipinas sa ibang bansa. Ibig sabihin, yung mga donations ng mga non-resident alien dito sa Pilipinas with respect to intangible personal properties, wala silang benefit noon. Okay? So, for NRA without reciprocity, taxable sila sa lahat ng klase ng donations dito sa Pilipinas, whether it be real, tangible, or intangible personal property. And doon naman sa mga donations sila abroad, wala na tayong pakialam doon. Okay? Dito naman sa NRA with reciprocity, ibig sabihin may benefit na nakukuha ang mga citizens and residents ng Pilipinas abroad na ibabalik natin sa mga non-resident aliens ng bansang yon na nandito sa Pilipinas. Kaya, ang tinataksan lang natin kasama sa donor's tax ay yung real and tangible personal property dito sa Pilipinas. Okay? At yung intangible personal property sa Pilipinas ay hindi tinataksan alongside doon sa kanilang mga donations abroad kahit na ano pang klase ng properties yon. Again, uulitin natin na kamukha lang ng donor's tax at estate tax at itong table na ito ay nakita mo na doon sa discussion natin ng estate tax. With regards sa valuation of gifts, do sa mga properties na donate, again, fair market value. Okay, fair market value at the time of donation. Okay, at the time of donation, again, doon sa time na nag-exist na yung donation, naging valid na yung donation. Okay, na nakumpleto na yung donation. Hindi lang base doon sa time na ibinigay. Okay, rather doon sa completion/perfection ng donation. Sir, sabi mo magkamukha ang donor's tax at estate tax, sir. Sir, naalala ko may mga spouses doon. Naalala ko na naman yung sipog, tsaka yung akop, sir. Hindi ko masyadong naintindihan. Applicable pa rin ba yun dito, sir? Fortunately, okay, maswerte ka na dito sa donor's tax, hindi na natin nire-recognize masyado yung akop or sipog with regards doon sa taxation. Okay? However, nire-recognize na lang yun doon sa property, sa classification ng property. Kasi dito, sa donor's tax, yung donation of spouses daw is considered a donation by each of 1/2 of the donation ng property. Ibig sabihin, pagka nagkaroon ka ng donor's tax return, wala ka nang makikita na common donations, common properties, hindi. Kasi yung properties na yon, kahit na common or conjugal property nila, okay, hahatiin na lang yon. Parang ang dating exclusive property na yon, half lang yung ire-report nila and exclusive yung filing nila. Okay? So wala na tayong gagamitin ng mga columns about conjugal and common properties dito sa donor's tax. To finish this discussion, this video, okay, pagtabihin natin yung donor's tax. Okay, donor's tax and estate tax para ma-compare natin ano ba yung pagkakapareho nila at differences nila. Kasi sabi nga natin magkamukha lang naman itong dalawang ito. Okay. So, with regards doon sa classification, pareho silang transfer. Okay? Pareho silang transfer. Pero, okay, yung cost ng pagkakaroon ng donor's tax, ito ay dahil sa generosity ng isang tao. Okay?
dahil lang sa generosity niya kasi bukal sa loob niya ibigay yung property na yun eh. And while sa estate tax naman, yung cost nun, yung death. Kasi requisite, di ba, ng estate tax na mamatay muna yung tao. Okay, bago ibahagi doon sa mga tigapagmana yung mga ari-arian. And that said, yung source ng property, yung pinanggalingan ng property sa donor's tax, yung donor is still alive. Okay? Dito naman sa estate, yung decedent is already dead. While with regards naman dun sa kanilang other names, okay, other names, kapag nakakita ka ng salitang ganito, inter vivos, ang ibig sabihin nun yung sa donation. Donation inter vivos, donor's tax yun. Kapag ka naman donation mortis causa, okay, mortis causa, it refers to estate tax. And finally, okay, this is a tax on the right. Okay, pareho silang tax on the right at hindi doon sa tax on the property. Again, ito ay tax doon sa right, karapatan, at hindi sa tax sa property. Basta laging tatandaan na sa konsepto ng donor's tax, ang donor's tax ay ini-impose doon sa karapatan ng isang tao na magbigay ng property or ari-arian niya, mapa-literal na bagay man ito o karapatan sa ibang tao out of his or her generosity, and it is done during the life of the donor. Syempre during the life of the donee din, kasi paano naman matatanggap nung donee yung regalo or yung donation kung hindi na siya buhay.